Hello mga kadilim! Welcome back again dito sa Madilim na Sulat. At sa videong ito mga kadilim, diretsuhin na natin. May tanong ako sa inyo. Ano bang gagawin nyo kapag pumunta kayo ng asawa mo or kaibigan or kung sino sa isang lugar? Tapos pagdating nyo doon ang daming salamin. At hindi nyo alam na yung salamin na yun ay may misteryo palang tinatago. What if may ibang boses na gagaya sa mga boses ninyo, tapos akala nyo sila na yung tumatawag sa inyo, mga ganyan ba? Ano kayang gagawin ninyo? Sa kwentong ito, ating tunghayan ang kwento ni Arthur tsaka ni Elena. Pumunta sila sa isang lugar kung saan madaming salamin. At kung ano ang nangyari sa kanila, pakinggan nyo hanggang sa dulo. Kung sino man ang makakakuha ng tape na to, please, makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong pumunta sa San Rafael Asylum. Uulitin ko, huwag na huwag kayong lalapit sa lugar na to. Lalo na kapag sumapit ang gabi ng mga salamin. Ang akala namin ni Elena, ordinaryong haunted vlogging project lang to para sa channel namin. Trip-trip lang. Para sa views, para sa sponsors. Pero nagkamali kami. Sobrang nagkamali kami. Ang San Rafael, hindi lang basta abandonadong ospital. Buhay ang gusaling ito. At kumakain ito ng kaluluwa gamit ang sarili mong muka. May matandang babae rito sa labas, si Aling Mila. Sinabihan niya kami. Binigyan niya kami ng babala. Pero matigas ang ulo ko eh. Naniwala ako sa sarili kong hype bilang paranormal investigator. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan si Elena. O kung ang kasama ko ba kanina ay ang tunay na Elena. Kapag narinig mo ang boses ko, kapag narinig mo akong tumatawag sa iyo mula sa dilim, huwag kang titingin sa salamin. At higit sa lahat, kapag ang sarili mong refleksyon ang bumanggit ng pangalan mo, tapos na ang laban. Sumuko ka na dahil hindi mo na pagmamay-ari ang katawan mo. Kung nakikinig ka man ngayon, Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naiwan kita sa basement o kung ako ba talaga ang naiwan dito. Oh, Elena, pakiabot nga ng sparing light sa likod ng SUV. Dali, babe. Nag-aagaw na yung dilim at mas madilim na dilim. Ha? Anong ring light, Arthur? Seryoso ka ba? Pupunta tayo sa abandonadong asylum para maghunting ng multo? Tapos gusto mo mukha kang fresh sa camera? Oh, syempre naman. Visual presentation is key, my dear wife. Paano tayo makakakuha ng sponsors kung yung eyebags ko yung unang matatakot sa multo? At saka, para maganda naman ang lighting ko kapag niyakap mo ako sa takot. You know, cinematic romance. Romance ka dyan. Kung hindi mo lang naiiwan yung malalaking flashlight natin sa sala, hindi sana tayo maasa sa mumurahing keychain light na to. At saka, bakit ba tayo nandito sa San Rafael? Ang daming babala sa internet tungkol sa lugar na to Details. The internet is full of fake news, Elena. Ang kailangan ng subscribers natin ay high quality, authentic spooky content. Isipin mo, gabi ng mga salamin sa San Rafael. Ang catchy, di ba? Titibok ang puso ng manonood. Parang puso ko tuwing tinitignan kita. Boom! Arthur, isa pang cheesy pick-up line at iiwan kita rito sa parking lot na mag-isa. Babe? Narinig mo yun? Hindi ako yun Ang layo ko sa tuyong sanga na yun. Sino yun?
Ah, may tao ba dyan? Guard? Mga bata, hindi kayo dapat nandito. Umalis na kayo habang may oras pa. Ay, multo may pustiso. Sino kayo, nanay? Elena, hawakan mo ako. Baka kidnapin ako dito. Tumahimik ka nga, Arthur. Magandang gabi po, Lola. Pasensya na po. Vloggers po kami. May permit naman po kami mula sa barangay para mag-shoot dito. Walang barangay-barangay sa mga nakatira sa loob, Ineng. Gabi ng salamin ngayon. Ang buwan ay nakatingin sa mga basag na bubog. Huwag kayong titingin sa mga salamin sa loob, ah. Salamin? Lola, luma po itong ospital. Baka nga bintana lang yung salamin doon eh. May promo ba ngayon ng optical clinic sa loob? Lapastangan. Ang mga salamin sa loob ay hindi nagpapakita ng katotohanan. Sila ay nagpapakita ng magnanakaw ng muka. Kapag pumasok kayo, huwag kayong magkikipag-usap sa refleksyon ninyo. Kapag tinatawag ka ng sarili mong muka sa salamin, huli na ang lahat. Kakainin nila ang hininga ninyo. Lola, ano pong ibig niyo sabihin? Sino po ang magnanakaw ng muka? Sila, ang mga naiwan sa dilim. Takbo bago sumara ang pinto. Bago kayo maging refleksyon na lamang. Wow, okay. Si Lola naman, napaka-active ng imagination. Sana binigyan natin ng flyer ng channel natin, no? Don't forget to subscribe, Lola Mila. Hindi nakakatawa, Arthur. Narinig mo yung boses niya? Seryoso siya. Baka naman may kulto o mga adik sa loob. Umuwi na kaya tayo? Uuwi, babe? Gumastos tayo ng 3,000 para sa gas at tollgate. At saka, asawa mo ako. I will protect you. O kaya, ikaw mag-protect sa akin. Mas matapang ka naman. Halika na. Doon na tayo sa main entrance. Wow, amoy lumang amag at nawalang pag-asa. Perfect setup. Elena, paki-on ng camera. Simulan na natin ang intro. Naka-record na. Ayusin mo yung hawak sa stabilizer, nanginginig ka na naman. What's up mga kadilim? It's your boy Arthur and tonight, kasama ko ang aking beautiful at matapang na Commander-in-Chief, Elena. Nandito kami ngayon sa tapat ng San Rafael Asylum. Isang abandonadong psychiatric facility na itinatayo pa noong 1950s. Sinasabing dito ginaganap ang mga eksperimento sa mga pasyente gamit ang salamin? Diyos ko, Elena, ang pinto. Arthur, yung pinto nagsara. Lock. Bakit nakalak mula sa labas? Wala naman tao doon Lola Mila, Lola, kung nagbibiro kayo, hindi po masaya. Buksan niyo to. Arthur, huminahon ka nga. Walang susi dito sa loob. Tandaan mo, lumubog yung trangka. Parang may pumihit mula sa labas o parang kusang gumalaw. Kusang gumalaw? Babe, hindi gumagalaw ang pinto nang walang pahintulot ng may-ari. Wala tayong signal sa phone. Elena, mamamatay ba tayo rito? Paano yung hulugan natin na kotse? Sino ang magpapakain sa pusa natin? Manahimik ka muna. Mag-isip tayo. May emergency exit siguro to. Lumang ospital to eh. Hindi pwedeng walang daanan ng bumbero. Hanapin natin sa bandang likod. Bakit ba kasi tayo pumasok dito? Sabi ko naman sa iyo, sa kotse pa lang. Masarap matulog sa bahay habang manonood ng K-drama eh. Ano sabi mo sa kotse? Ang sabi mo, Elena, this is our ticket to fame. Ngayon, nanginginig ka dyan. Hawakan mo tong flashlight. Huwag mong iwagayway, nakakahilo sa camera. Okay, hawakan ko. Pero babe, kung sakaling may mangyari sa atin, gusto ko lang malaman mo, ikaw lang ang nag-iisang view na hindi ko pagsasawaan. Sira, halika na nga. Dito sa kaliwa, mukhang papunta to sa mga ward. Ang dilim dito. Parang sumisip-sip ng liwanag tong mga dingding. Arthur, itutok mo yung ilaw sa kanan. Babe, ayoko. Parang may mga nakatayo sa gilid eh. Mga locker lang yan.
Teka, hindi pala locker. Mga frame? Salamin? Ang daming salamin ah. Bakit ang koridor na to puno ng salamin sa magkabilang dingding? Sino ang naglalagay ng ganito sa asylum? Oo nga no. Para silang mga salamin sa banyo pero nakadikit sa pader at ang lalaki. Babe, naalala mo ba yung sinabi ni Lola Mila? Huwag kayong titingin sa salamin? Pamahiin lang yun ng matatanda para takutin ng mga bata. Ano ka ba? Huwag mong pansinin. Tumingin ka sa sahig, iwasan mo yung mga basag na bahagi. Elena, huminto ka nga. Bakit? Huminto ka sa paglalakad. May sumusunod ba sa atin? Hindi. Ang tunog galing sa gilid natin. Parang sa salamin. Huwag mong tingnan, Arthur. Dire-diretso lang tayo. Babe, hindi ko mapigilan. Alam mo naman kapag sinabi mong huwag tignan, mas lalo akong natutukso eh. Parang nung sinabi mong huwag kong kakainin yung cake sa ref, pero kinain ko pa rin kasi mahal kita. At masarap yung cake. Arthur, huwag kang tumingin. Elena, ang reflection mo. Bakit nakatalikod siya? Ano? Tingnan mo. Nakaharap ka sa akin pero yung reflection mo sa salamin sa likod, nakatalikod. At dandan siyang umaharap. Huwag mong tingnan. Tumakbo ka, Arthur. Takbo. Elena. Elena, nasan ka? Babe. Arthur, okay lang ako. Pero hindi ako makatawid. Gumuho yung kisame. Diyos ko, ang daming alikabok. Hindi kita makita. Pwede mo bang gapangan yan? Hindi pwede. Malalaking tipak ng semento to. Teka, may daanan ba riyan sa gilid mo? May pinto rito sa kanan ko. Pero madilim. Sobrang dilim, babe. Natatakot ako. Paano kung may humawak sa atin? O sa akin? Huminga ka ng malalim, Arthur. Tandaan mo, wala silang kapangyarihan sa iyo kung hindi ka magpapadala sa takot. Maghanap ka ng ibang daan na iikot dito. Magkikita tayo sa kabilang panig. Sige. Hanapin ko yung daan. Mag-ingat ka rin ha. Kapag may makita kang multo, sabihin mo may asawa ka na. Wow. Kaya mo to, Arthur. Para sa subscriber count. Para sa silver play button. Para kay Elena. Arthur. Nandito ako. Elena? Babe? Paano ka nakapunta riyan agad? Nakahanap ka ng daan? Oo, may lagusan dito. Halika, Arthur. Hawakan mo ang kamay ko. Ang lamig dito sa sulok. Ay, salamat sa Diyos. Akala ko talaga naiwan na ako. Teka, bakit parang kakaiba yung boses mo? Arthur, huwag kang makikinig. Hindi ako yan. Nandito pa ako sa likod ng guho. Sinusubukan ko pang iurong yung semento. Ano? Elena, kung nandun ka, sino tong nasa harap ko? Huwag mo siyang pakinggan, Arthur. Ako ang tunay mong asawa. Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo ako iniiwan sa dilim? Hindi. Hindi ito si Elena. Si Elena, sisigawan ako kapag tinatawag ko siyang babe. Sa harap ng mga multo. At saka, hindi ganyan kalambig ang asawa ko kapag galit. Arthur, tingnan mo ko. Tingnan mo ang mukha ko sa salamin. Lumayo ka sa akin! Arthur, naririnig mo ba ako? Walang signal ng walkie-talkie. Nasaan na ba yung lalaking yun? Elena, maligayang pagdating sa aming tanggapan. Sino yan? Arthur, ikaw ba yan? Huwag kang magbiro ng ganyan, hindi nakakatawa. Hindi ito si Arthur. Si Arthur ay kasalukuyang naliligaw. Naghahanap ng kalinga.
Ngunit alam nating dalawa, Elena, na hindi mo siya talagang mahal. Sino ka ba? Magpakita ka. Nasaan ang asawa ko? Asawa o isang pabigat. Isang batang nagkukunwaring lalaki. Elena, pagod na ako. Lahat ng ginagawa ko para sa channel na to, para sa atin din naman. Bakit ba lagi mo na lang akong pinagmukha na walang kwenta? Dahil wala ka namang kwenta kausap, Arthur. Puro ka na ng views. Hindi mo ba naiisip na natatakot din ako? Na napapagod na akong protektahan ka tuwing nagpapanik ka? Naririnig mo ba ang katotohanan, Elena? Ang mga salamin dito ay hindi lang nagpapakita ng mukha. Pinapakita rin nila ang mga bitak sa inyong pagsasama. Iniwan kanya kanina. Tumakbo siya para iligtas ang sarili niya. Maling-mali ka. Nag-away kami, oo. Normal lang sa mag-asawa yun. Pero kilala ko si Arthur. Kahit tuwag yun, hindi niya ako iiwan. At hindi ko siya pagpalit sa mga bulok na multo ng ospital na to. Napakatapang. Ngunit ang katapangan ay walang silbi kung ang asawa mo mismo ay sumuko na sa kanyang refleksyon. Mag-isa ka na lang ngayon, Elena. Manahimik ka. Hanapin ko siya. At kapag nahanap ko siya, sisiguraduhin kong gigibain namin ang bawat salamin sa lugar na to. Sino yan? Sino yan? Elena? Babe, ikaw ba talaga yan? O baka isa ka na namang hallucination ng gutom kong tiyan, ha? Huwag kang lalapit, Arthur. Paano ko masisigurong ikaw talaga yan at hindi yung entity sa intercom? Intercom? May intercom din sa'yo? Babe, ako to. Ang pinakagwapong asawa mo na laging nakakalimot magtapon ng basura. Madaling hulaan yan. Magtanong tayo. Kung ikaw talaga si Arthur, ano ang pinaka nakakahiyang sikreto mo noong bata ka? Kailangan ba talaga yan? Baka may nakikinig na multo, nakakahiya. Sagot, kung hindi, papaluin ko ng flashlight yung mukha mo. Okay. Natakot ako sa paru-paro noong grade 3 kasi akala ko mga lumilipad na vampira sila. At naiihi ako sa shorts ko tuwing may birthday party na may clown. Ano? Happy ka na? Mukhang ikaw nga. Pero teka, ako naman ang subukan mo. Baka daw pag-ganger ka lang na nagnakaw ng alaala niya. Sige. Anong kinain natin nung first anniversary natin na naging sanhi ng pagtatai ko ng 3 araw? Street food sa tabi ng ilog na pilit mong binili kasi sabi mo, romantic street food date. Pero ang totoo, wala ka lang pera noon. Ikaw nga, ang talim pa rin ng dila mo, ha, Elena? Salamat naman. Salamat at buhay ka. Akala ko talaga nakuha ka na ng mga refleksyon na yun eh. Kahit kuhanin ako ng mga refleksyon, babalik ako sa iyo, babe. Kasi sa'yo lang ako pwedeng maging original eh. Nakuha mo pang mag-pick up line sa gitna ng operating room ng mga patay? Halika na. Kailangan na nating makalabas dito. Nararamdaman mo ba ang hangin? Parang humihinga ang gusaling to. Babe, yung daan papuntang exit dun sa dulo ng ward. Bilisan natin. Narinig mo ba yon? Parang may tumatakbo sa likod natin. Huwag kang nilingon, Elena. Takbo lang. If you look back, you become a pillar of salt. Sabi sa Bible. Dito magiging hapunan tayo ng mga salamin. Ang pinto. Ayun ang emergency exit sign. Kulay berde. Elena, kung hindi ba natin kayanin to, gusto ko lang malaman mo, ibiniling ko na ang Netflix password natin sa aso. Walang kwenta ang mga huling salita mo, Arthur. Sumabay ka sa akin. 1, 2, 3. Banggain mo. Grabe.
nakalabas tayo. Buhay tayo, Elena. Buhay tayo. Diyos ko, akala ko katapusan na natin doon. Pandarin mo na ang kotse, Arthur. Umalis na tayo rito. Ngayon na. Copy that, my queen. Isipin mo na lang yung views nito. We almost died in San Rafael. Titibok ang YouTube algorithm nito, babe. Bibili na tayo ng bagong camera gear next week. Vlog pa rin ang iniisip mo? Pero salamat. Salamat at hindi mo ako iniwan doon sa loob. Ay, syempre naman no. Husbands protect wives. Standard rule ng life yan. Ano ba yan, Arthur? Patayin mo nga yung radyo. Masakit sa tenga. Hindi ko hinahawakan, babe. Kusang bumukas. Elena! Elena! Huwag mo akong iwan dito. Nasa basement pa ako. Ang dilim dito, Elena. Tulungan mo ako. Nililin lang kanya. Hindi ako yan, Elena. Arthur, anong ibig sabihin nun? Bakit boses mo yung nasa radyo? Bakit, Elena? Hindi mo ba nagustuhan ang boses ko sa radyo? Hindi. Hindi ko si Arthur. Sino ka? Sinong kasama mo? Sabi ko sa'yo, ang mga salamin dito ay hindi nagpapakita ng katotohanan. Salamat sa pagdala sa akin sa labas, Elena. Grabe, no? Walang iya. Gusto ko yung mga ganitong twist. Yung, kumbagang hindi mo akalain sa una pa lang kung ano yung mangyayari talaga sa huli. At yan, I hope na nagustuhan niyo yung video at maraming salamat pala sa pagpanood. Ngayon, ako na naman mag-isa at wala naman yung wife ko kasi may ginagawa siya. Pero sa susunod na video, nandyan na yung wife ko at kami yung mag-narrate na kasi may story na din. So, ayan, maraming salamat sa panonood ng video ito at huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na din kayo sa Madilim na Sulat. Magandang gabi, umaga or hapon, mga kadilim. Bye-bye.